anak po kayo may sakit. Gusto ko lang malaman, pinagagamot niyo po ba yung anak niyo may lupus? Opo, doktora. Lagi po kami, buwan-buwan po kami na-admit sa PGH po. Tamo, buwan-buwan kayong ina-admit sa PGH. Una, alam nyo, ang lupus, it's a autoimmune disease ito, chronic. Ibig sabihin, wala siyang kagalingan. Pwede siya na maiwasan, o yung mawawala yung simptomas. Kasi ano yan, pwedeng apektado niyan buong katawan, yung skin, yung blood vessels niya, talagang mamamagayan. So, ang hirap. Hindi ko lang alam, I'm hoping na hindi po sana siya umabot sa punto na hindi nakakalakad dahil sa sobrang talagang masakit yung buong katawan. Pangalawa, kung na-i-admit po siya palagi sa ospital na ganyan, ang laki pong bagay na suporta ng magulang ang importante dito. Kasi ang nakakatulong sa lupus, kung hindi man talaga yung mga gamot lang po, one, tamang pagkain. Pangalawa, tama po yung tulog ng bata. Pangatlo, yung pong pagkakalinga na nakikita po na ibang tao, nakakalesen po nung tinatawag na stress na nararamdaman nung anak nyo. Kaso, nagagalit yung kapitbahay nyo, wala kayo dun sa tabi, pinapaalagaan nyo sa ibang tao. Anong klaseng suporta ang naibibigay nyo sa isang taong may sakit, lalo na kung lupus? Wala. So, lalo pong pwedeng lumala itong sitwasyon nung anak nyo. Napakabata siya para magkaroon ng lupus. Tapos, pwede po siyang lumala. Pwedeng mamamanage natin, pero hindi po ibig sabihin na mawawala yung sakit na yan. Kaya kung gusto nyo maging maayos yung anak nyo at humaba ang buhay, tigilan niyo yung pagsusugal nyo dahil kasi malaking bagay yung 400 or 500 piso para sa ganun, palagi kayo nakakarating sa ospital. At sana itong mga kapitbahay nyo na tumutulong sa inyo, una niyong gawin, magpasalamat kayo dahil may tumutulong. Pangalawa, tigilan natin na kayo rin ay ma-involve sa pagsusugal na ito dahil kasi wala po talang idudulot na maganda ang pagsusugal. Yun lang po. Ay,